Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Language, Quarter 1, Week 6, Day 2 na tayo at tatalakayin natin ngayon ang mga salitang kilos. Layunin natin na natutukoy ang mga salitang kilos na ginamit sa tekstong napakinggan, nakapaghihinuhan ng nararamdaman ng mga tauhan sa tekstong pinakinggan, nagagamit ang mga salitang kilos sa pagpapahayag ng mga ideya. Noong nakarang araw ay natutuhan ninyo kung paano magpahayag ng ating mga nararamdaman at pangangailangan. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Mas makikilala rin natin ang ating tauhan sa kwentong napakinggan noong unang araw sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang damdamin. May babasahin akong mga salita, pagkatapos ko itong basahin ay inyo itong uulitin. Magtanong. Ulitin nyo nga. Lipat o inilipat. Humingi. Binigyan. Magpahayag. Balikan natin ang kwentong ating napakinggan noong unang araw. Babasahin ko ang mga pangyayari sa kwento. Nay, pwede po bang magtanong? Maaari po ba ninyong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Agad siyang inilipat ni Rosing ng pwesto. Hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay. Natutuhan ni Rosa ang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Mas kilalanin natin si Rosa sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanyang damdamin mula sa mga linya sa kwentong napakinggan. Nay, pwede po bang magtanong? Ano ang nais gawin ni Rosa? Bakit kaya niya ito nais gawin? So, nais ni Rosa na ilipat siya ng kanyang nanay ng pwesto. Bakit niya nais itong gawin? Dahil hindi siya nasisikatan ng araw at ito ang dahilan kung bakit hindi siya namumulaklak. Ano kaya ang pakiramdam ni Rosa na siya ay naiiba sa kanyang mga kapatid? So, syempre, di ba, pag naiiba ka na, tapos ikaw pa yung parang hindi maganda, nalulungkot ka. So, maaari pa ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? O, ito yung hiling ni Rosa, di ba? Agad siyang inilipat ni Rosing ng pwesto. Ano ang gustong mangyari ni Rosa? O, gusto niyang ilipat siya. Paano tumugon ang kanyang nanay sa nais niyang mangyari? So, ang nanay niya, dahil ito ay kanyang pangangailangan at nagsabi si Rosa ng maayos, agad siyang tinulungan ng kanyang ina. Ano kaya ang nararamdaman ni Rosa nang ilipat siya ng kanyang nanay sa pwestong mas naarawan? So, syempre, mas naging masaya na siya, no? Kasi nagkaroon siya ng pag-asa na siya ay magkakaroon na ng bulaklak. Hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay. So, nung nailipat na si Rosa, so tapat na sa kanyang araw at mabilis siyang natutuyo. Kaya kailangan niya ng mas maraming tubig. So, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanyang ina. Batay sa kwento, ano ang ginawa ni Rosa? Ano naman ang tugon ng kanyang nanay sa kanyang ginawa? So, natutunan ni Rosa ang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Nung binasa ko sa inyong mga linya ng kwento ay naglalaman ng mga salitang tumutukoy sa ating kilos. Balikan nga muli natin. Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa kilos ang nabanggit sa mga linya mula sa kwentong napakinggan natin? Eto yon, magtanong. So pag tayo ay nagtatanong, tayo ay kumikilos, bumubuka ang ating bibig. Minsan ginagalaw pa natin ang ating kamay. Lipat. O di ba? Nung inilipat si Rosa ng kanyang ina, kumilos ang kanyang ina. O ganun din tayo, di ba? Pag lumilipat tayo ng pwesto, tayo ay kumikilos. Humingi. O yan. Kapag humihingi, kumikilos din yan. Minsan sa tao, di ba, ang kamay ay inyo pang iginagalaw. Binigyan. O kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay kumikilos.
magpahayag. Pag sinabing magpahayag, nagsasabi tayo. So, nagsasalita tayo. Kaya pag tayo ay nagpapahayag, tayo ay kumikilos. Bukod sa natukoy natin ang mga salitang kilos, mas nakilala rin natin si Rosa sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang damdamin sa bawat linyang ating tinalakay mula sa kwento. Tandaan na hindi natin hinuhulaan ang damdamin ng tauhan gaya ng inyong ginawa. Ibinatay natin ang damdamin ni Rosa sa mga detalye, kilos ng tauhan at impormasyon mula mismo sa kwento. So halimbawa, nung nalaman ni Rosa na siya ay naiba sa kanyang magkakapatid kasi wala pa siyang bulaklak, so hindi natin masasabi na siya ay masaya dahil nga wala pa siyang bulaklak. So isang karangalan sa isang bulaklak ang magkaroon ng magandang bulaklak. So kung wala ka pa, ano mararamdaman mo doon? Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin masaya siya. Malungkot siya, di ba? So, mahuhusay kayo. Ngayon, mas malalim na ang inyong kaalaman tungkol sa salitang tumutukoy sa gilos o galaw. Pero magbibigay pa ako ng ibang halimbawa. So, iba pang halimbawa ng mga salitang kilos. So, narito ang mga salitang kilos. Nagtatahi. O, di ba? Pag nagtatahi, gumagalaw. Lumilipad. Nagtago. Nagdasal. Naghugas. Nagbilang. Humihilik. Tumatalon. Natutulog. Sumikat. Sumakay. Tumakbo. Nagluto. Nagwalis. Tumalon. Umakyat. Kumakain. Nagbabasa. Yan ang iba pang halimbawa ng mga kilos. Tandaan nyo, kapag tayo ay ginagamit natin ng salitang kilos, tayo ay gumagalaw. No? At mas natatandaan nyo na pag ito ay may implikasyon ng paggalaw, ito ay salitang kilos. Narito ang ilang pang halimbawa ng salitang kilos o galaw. Subukan nyong isagawa ito. So, gawin nyo ang mga sasabihin ko. Gumising. Gawin nyo nga. Nagdasal. Kumain. Nagsepilyo. Naligo. Nagbihis. So, yun ang iba pang halimbawa ng mga kilos. Naisagawa nyo pa ng maayos? So, bukod sa mga nabanggit natin mga salitang tumutukoy sa ating kilos o galaw, maaari rin ba kayong magbigay ng iba pang kilos? May naiisip pa ba kayong iba na hindi natin nabanggit? Ayan. So, ngayon, subukan nyo mag-isip pa para mas lumawak ng inyong kaalaman sa salitang kilos. So, ngayon, mas malalim na ang inyong kaalaman tungkol sa salitang tumutukoy sa kilos o galaw, subukan natin itong gawin. O, kahapon ay nakita natin ang larawang ito na nagpapakita ng pagbabago sa anyo ni Rosa. Mula sa isang rosas na wala pang bulaklak hanggang sa siya ay namukadkad at naging simbolo ng ganda sa hapin. Ano ang nangyayari sa larawan? So, ito ay namumukadkad. Noong una, walang bulaklak hanggang sa may tumubong maliit na bulaklak at hanggang sa ito na ay lumago. Ano kaya ang nararamdaman ni Rosa nang siya'y namukadkad o namulaklak? Siyempre, napakasaya. No? Parang tayo, pag tayo ay natututo, namumukadkad, sumisikat, marami tayong tagumpay sa buhay, napakasaya natin. Sa pagsagot ng mga tanong, mga bata, siguraduhin gumagamit tayo ng salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Maging tiyak din sa pagtukoy ng damdamin ni Rosa. Pero ang mga bata, ang mga damdamin ay hindi salitang kilos kagaya ng masaya. Ito ay naglalarawan. Tandaan nyo, lahat ng mga tumutukoy sa damdamin ay salitang naglalarawan. Hindi ito kilos. Gamitin natin ang mga detalye at impormasyong napakinggan mula sa kwento. So, paano natin natukoy ang damdamin ng tauhan sa kwento? Siyempre, inisip dapat ninyo yung sitwasyon. Ito ba ay nakakalungkot o nakakagalit o masaya para matukoy natin ang tamang damdamin. Ilarawan ang mga larawang aking ipapakita sa susunod na slide. Gamit ang salitang kilos, sabihin kung ano ang nararamdaman ng nasa larawan. O ano ba ang ginagawa nila? Ayan, sila ay nanonood. So, yung salitang nanonood ay salitang kilos. So, ano ang nararamdaman kaya nila habang nanonood? O, kita naman, di ba? Masaya sila. Next, ano ang ginagawa ng pamilya?
O yan, maraming kilos ang ginagawa dito. Si nanay nagpupunas, si kuya naglilinis ng ng bintana, yan. Tapos yung isa pang kuya o si Tatay Bato nagva-vacuum at si ate pinupunasan niya ang mesa. So lahat yun ay mga kilos. So ano kaya ang nararamdaman ng pamilya sa kilos na ginagawa nila? Siyempre sila ay masaya. O anong kilos ang ginagawa ng nasa larawan? Nagtutupi. So anong nararamdaman kaya ng nanay at ng anak habang ginagawa nila ito? Yun, siyempre masaya, no? Kasi masaya ang nanay, tinutulungan siya ng kanyang anak at masaya ring tumutulong ang kanyang anak. So ngayon, lagyan ng check kung ang sumusunod ay halimbawa ng kilos at X kung hindi. Lumakad. O, ang lumakad ba ay kilos o hindi? So ito ay check, kilos yan. Next, lumangoy. So ang lumangoy ba ay kilos? O, syempre, kilos yan. Check. Madilim. Ang madilim ba ay kilos? Okay, so hindi yan kilos. X yan. Ang madilim ay salitang naglalarawan. Naligo. Okay, check ang naligo. Salitang kilos yan. Masarap. So, ang masarap ay X. Hindi yan kilos. Yan ay salitang naglalarawan. Inilalarawan niya kung ano yung lasa. Okay? Yan. So, sana may natutunan kayo ngayong araw sa ating aralin. Abangan ang susunod nating mga video lessons. Paalam!